Amen. Thank you, Ping. Everybody stand, please. Manindog ta. Let's open our Bibles in Proverbs. Proverbs chapter number 4. Proverbs chapter number 4. And this evening, dili lang sa ta mag-read afterwards sa ato ang mission letters. Kay moapas pa mi after the service. Moapas pa mi dito sa San Pablo. Kay mo karon last ang vigil dito sa amo ang parente nga namatay si Lola Bising. So after the service by 7 o'clock mo travel na mi balik going to San Pablo. Okay? So let's have our reading of mission letter by Wednesday evening. Proverbs chapter 4 verses 14 down to verse number 19. Proverbs chapter 14. Hello. Proverbs chapter number 4 verses 14 to 19. Naagid mag-anowar no? Na ay mag-kuan sit-sit. Okay, Proverbs chapter 4 verses 14 down to verse number 19. Tonight's message is a very simple message. But I hope and pray tonight that we are going to make a decision to choose the right path sa usa ka Kristohanon. Kung karong gabi una, naa pa sa imong kasing-kasing ang pagmahay nganong nagkristohanon ka. Kung naa pa sa imong kasing-kasing or kung naa pay ni isa dinhi nga nagmahay ka, nganong man nga ningsunod ko sa Ginoo, nganong nagtinarong man ko, nganong nabaptist man ko. If you are still here today and that is your mindset, then you better be thankful nga naglakaw ka sa sakto nga dalan, sa usa ka dalan, sa usa ka Kristohanon. At the end of this message, I want you to realize through the Word of God nga wala na pinakanindot nga kinabuhi. Kinabuhi nga naglakaw sa kabubuton sa Dios. Wala na ilaing nindot nga kinabuhi. Nindot man siguro ang magkinabuhig sala, maghubog-hubog, laag-laag, party-party, sayaw-sayaw nga to diri, nightlife, pang chicks diri gamay, chicks po dito, pangawat diri gamay, pangawat dito, pero mas nindot gyud ang Kristohanong kinabuhi. Proverbs chapter 4 verse 14, everybody go, enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. Verse 18, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more, amen, more and more unto the perfect day. Verse number 19, the way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. I want to speak tonight on a message entitled, Mind the Road. Mind the road. Consider, take heed of the road that you are going to tonight. Duha ka buok ang pilian sa dalan sa usa ka Kristohanon, and you have that responsibility and that freedom to make a decision, to make a choice, to choose either the path of the wicked or the path of the righteous. Father God in heaven, I pray that you will bless this message. And I pray, dear God, nga makipagstorya ka sa imong mga katawhan. In line with our theme, Lord, for this month of November and December, tabangi mi Ginoong Dios nga amo ang masabtan ang imuhang pulong, that we would walk in the way that you have given to us. Nga dili mi maglakaw, Ginoong Dios, sa kangit-ngit apan maglakaw mi diha sa kahayag. To be an example, Lord, to the people that are watching over us, so that your name would be magnified and your name would be glorified. In Jesus' name I pray.
Amen and amen. You may be seated, please. Go, let's sing that song, Be an Example. No, I forgot. Ato din natang kantahon pag sugod. Pero let's sing that song. And at muna atong kanta nga gipraktisan kagay ng morning, and then we're going to practice this, and as mahimo ni siyang gabay sa atong kinabuhing Kristohanon to be an example. Okay, many now are watching. Alright, on the verse, I believe kitang tanan, medyo may familiar na nato ni gamay. Many sing, many now are watching the footsteps that we take. Many soon will follow in the choices that we make. So let us then be faithful to be what we should be, and leave a good example that they can clearly see. Chorus. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Verse number 2, everybody stand please. Let us then be watching. Sing. Let us then be watching the weary day by day, looking to encourage and to lead them in the way, to run the race with patience. On Jesus fix their eyes. Launch them with excellence that they might win the prize. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. One more time, chorus. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Amen. You may be seated, please. Our text tonight describes the contrast, the difference between the two paths of life. And the first path is the path of the wicked, or in other words, in verse number 19, the way of the wicked. Verse number 14, it is also being described as the path of the wicked. And the second road, or the second path, is the path of the righteous. O kita mga kaigsunan nga mga Kristohanon, gitigaan ta sa Ginoo sa kagawasan sa pagpili kung unsa nga dalan ang atong laktan isip usa ka Kristohanon. The Hebrew poetry, or in Hebrew poetry, the word path or the word way is a symbol of our direction sa kinabuhi, our moral direction, our lifestyle, and our destination isip usa ka Kristohanon. And so, I hope and pray tonight that we are going to make a decision after the message that we are going to choose the path
of the righteous. That we are going to choose the path of God. Are you saved tonight? Ang tinuod nga luwas, ang imong pilion, dalan sa mga luwas. Dalan sa pagkamatarong, ang dalan diha sa kabubuton sa Ginoo. All our points tonight starts with letter W. First of all, number 1, we see first the warning. Ang pahimangno nga gihatag ni King Solomon here in this chapter, the Bible says in Proverbs chapter 4, verse 14, ingon si Solomon, enter not into the path of the wicked, and go not in the way of the evil men. Solomon warned us this morning or this evening not to enter. Wala siya niingon nga, gawas mo diha. Ang giingon ni King Solomon, he warned us, do not enter. Amen? Wala pa ka ning sulod. Naa pa lang ka sa gawas. Naguna-huna pa lang ka nga mosulod ka sa dalan sa dautan. King Solomon already warned the believers, the readers tonight, to do not enter. You know why? Because it is better to prevent than to repent. It is better nga wala ka ning sulod kaysa nagkamas-kamas ka nga tuwa na ka sa sulod, kaysa yun ra kaayo ang pagsulod sa sala, pero ang paggawas mo ay pinakalisod. It is easy to enter into sin. But if you want to get out, if you want to disentangled with the chains of sin, many Christians would like to get out, pero dili na sila makagawas sa litag sa sala. It is the Lord that gives grace. It is the Lord that gives help sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagbasa sa Biblia, pinaagi sa balaang espiritu, mga kaigsunan. But you have to know this tonight, that God has given us a choice, and you need to make a choice in your Christian life that you are not going to enter into the way of the wicked. Naagyud na sa imuha ang pagbuhat sa desisyon. Naa nimo. Kung ikaw ni sulod ka, ayaw pasanginli ang Ginoo. Ayaw pasanginli ang imong ginikanan. Ayaw pasanginli ang imong mga kauban nga walay Ginoo. Tungod manggod nila, gilinlang manggod ko. Tungod manggod niya, gidani manggod ko. No! It is your choice. Do not enter. Enter not into the path of the wicked. You have to realize that every choice has a consequence. And that consequence is something nga dili nimo mapili kung unsa ang consequence nga imong maangkunan. Human ka nga ning pili. Notice again in verse number 14, the Bible says, enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Ayaw og adto sa dalan. Ayaw og kasuya. In other words, King Solomon reminded us that we are not to imitate. We are not to be jealous or to be envy or to be envious with the ways of those that are walking outside the will of God. Ayaw gyud og kasuya. Kung ang imong mga kauban, ang imong mga kaila nagbinuang, ayaw kasuya nga ikaw nagtinarong ka. Ayaw kasuya nga sila nagbinuang, unya ikaw nangalagad ka sa Ginoo, nagtinarong ka sa imong pagkabana, nagtinarong ka sa imuhang pagkaasawa, sa imong pagkaanak. Wala ka ning sulod og fraternity, wala ka ning sulod og droga, wala ka ning sulod sa mga butang nga dili makahimaya sa Ginoo. Bulahan ka nga Kristohanon, nga wa ka ning sulod sa dalan sa dautan nga mga tao. Do not be envious. As I've said this morning, na yung mga Kristohanon nga magmahay, mahayan ako, wadyo ko katilaw red horse ba? Mahaya. Magmahay ka, nga wakakatilaw sigarilyo? Mahayan ako, wa magyud ko kauyab og unbeliever? Ha? Mahayan ako, wadyo ko kasulay anang manok-manok ani kasabado ba? Dapat malipay ka nga wa nakagipreserve ka sa Ginoo nga di ka mosulod anang mga butanga kay daghang mga tawo nga ning sulod nga wa na nakagawas.
Daghang mga tao nga nasa sulod pero dili na sila makaikyas sa ilahang gisudlan. I remember this verse in the Bible, Proverbs chapter 23, verses 17 to 18. The Bible is very clear. Proverbs 23, verse number 17. Let not thine heart envy sinners. Usa sa mga hinungdan nganong masuya ta sa mga tao nga nagbuhat og sala kay mas sila pay gipanalanginan. Murag tanaw na tuno sila gipanalanginan, no? Uy, sila pa man mo i-bless sa Ginoo. Sila pa man hinuon mo naapay ingon ani suroy-suroy sila unya kabalog ka sa ilang binuhatan pero pura ikaw maoy luoy kay ikaw nagtinarong kay ikaw do na kay kahadlok sa Ginoo. Sila nga nagbinuang murag wala may nahitabo sa ilaha. Mura magdili tinuod ang pulong sa Ginoo. Nakasabot ang mga Kristohanon ug ang Ginoo ana nga pagbati. That's why we are reminded, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Notice in verse number 18, nganong dili ta dapat masuya. Verse number 18, ingon ang Bible. Everybody read, go! For surely there is an end. Naagay adlaw, there will be a day of reckoning. There will be a day of reaping what you sow. Na ay adlaw, usa ka adlaw, putlon sa Ginoo ang mga panalangin, and thine expectation shall not be cut off. Bulahan ka kung wa ka ning sulod sa dalan sa dautan. Young people, ayaw na magsulod, palihog lang. Amen? Do not try. Pastor, pwede mo try? Ayaw. Kay dili ni pwede anig try, ibalik ni mo. Amen? Pastor, gamay lang good, tilaw lang ni. Ayaw na og dimdim, kay ang magdimdim, magdumdum. Pag uman og dimdim, magdumdum na dayon. Thine expectation shall not be cut off. Bulahan ang naglakaw sa dalan sa Ginoo. Bulahan ang naglakaw diha sa pagkamatarong. Notice also the 4 strong warnings of God in verse number 15. The Bible says, Proverbs 4:15, ingon ang Bible, enter not, ingon ang Bible gina sa verse 14, enter not into the path of the wicked and go not in the way of the evil man. Sumpay, verse 15, avoid it. Number 1, avoid it. Likayi. Likayi. Amen. Naana datoy mo mga barkada ga inom-inom na likay. Naana diri nagbuhat og diri may likay. Pass not by it. Turn from it. Ikatulo. And ikaw pat, pass away. Learn to say no. Learn to refuse. This is the warning, the 4 strong warnings of the Lord to us. Avoid it. Pass not by it. Ingon ang pulong sa Ginoo, turn from it and pass away. It means tonight, mga kaigsunan, nga dili nato dapat dula-dulaan ang sala. Do not try to fight sin. Do not try to argue and justify sin. Do not think you are strong enough na makabarog ka sa sala. Ang solusyon, dili nga makik-away ka. Ang solusyon, palayo. Escape. Distance yourself from the entrance of sin. Putla ang tanang mga dalan diin ang sala musulod sa kinabuhi sa tao. Makabalo ka kagani mo bitaw na nung importante kay kung Kristohanon ta, ato yung usbon ang atong mga barkada sa ato ang kinabuhi. Na dili gani nimo usbon imong mga barkada. Kung Kristohanon ka, unya ay imong kuyog-kuyog palahubog ay maskin pag sige ka kadungog og walay sa simbahan, pag abot sa Lunes, madalag yug ka.
Kay ang sugo sa Ginoo, dili nimo awayon, dili nimo kumbatihon. Ligon ni, gahi ni, testingan ako ni be, kung nag-forward ra ba katong Domingo, sulayan ako ni be, at tubangon gyud ako ning Red Horse be, tan-aw nako kung kaya ba gyud nako ni. Unawad-an gyud kag kaalam, kay ang giingon sa Ginoo, likayi. Amen? Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. We are to shut down any avenue of the entrance of sin sa atong kinabuhi. Do not just avoid sin. Do not just avoid sin, but distance yourself from the situations, environments, and the people that can lead you into sin. And that is the price to pay if you want to walk in the path of God. Muna ang presyo nga imong bayaran. Usbon nimo ang imong mga higala. Muna nga, usay ang Christian life, lonely ang Kristohanong kinabuhi. Lonely. Kaya nga naman, mas pilion pa man nimo nga mag-inusara ka kaysa magig-sagol-sagol ka sa mga tao nga way Ginoo. Unya, dili makapahimaya sa Ginoo. Maglantaw og bold, ikaw pod, apil-apil po ka dito. For those behind us. Yarok-yarok diri, apil-apil pa po, katawa po ka dito. Unya, tunul-tunulan ka. Ay, dili lagi ko kay Kristohanon ako. Dili lagi ko. Dili lagi. Sa muka ni mo, oy. Be. Likay. Kay way maing laki sa sala. Ako dili ko makaingon nga maing laki ko, wa gay maing laki sa sala. Masking pag ikaw, masking pag Bible pa imong kinaon tibok adlaw, way maing laki sa sala. Masking paggapuyo pa ka diri sa simbahan, masig diri pa ka matulog, tanang wali naa ka. Wa pay Sunday school naa na ka. Maski ikaw pa ang faithful diri sa church, walay maayong laki sa sala. Ang instruction sa Ginoo, likay. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, we all know the verse, there hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to enter. Ningon ba ang Bible og enter? Escape ang giingon sa Bible. That you may be able to bear it. So we see the warning of God. Do not enter. Young people, ayaw enter sa mga butang, sa dalan, nga dili iya sa Ginoo. Sa mga minyo nga naa diri palihog, ayaw mo enter sa sala. Mga kaigsuonan, mas maayo pa nga wa kaming sulod kaysa nakasulod ka, unya magpaampo na ka nga makagawas ka. Mas maayo nang wa pa kaning sulod, likay na daan. Amen? Sakit kay pamation sa kasing-kasing na mag-ampo ta. Ako yun istorya sa mga young people nga, ayaw gid mo pagminyo og mga way Ginoo kay kabalo mo pritigyong lisura magpaampo ta. Akong i-pray ang asawa ni GB Ribalbusa na maluwas. Atong i-pray ang asawa ni Palos nga maluwas. Naunsa naman yung tao noy? Unya kabalo ka unya ni mag-away mo, yawa-yawaon ka ikaw kanang baptist kanang kwan. Apilon man na og ngalan nga naman wa man ay Ginoo. Unya ikaw Kristohanon ka. Di mo ana na lang ka, musimba na lang ko sa Katoliko oy kay para walay away. Patay. Nganong ning enter? Ayaw lagig enter. Amen, Harvey? Harvey ha? Amen. Dili mo enter. Likay na daan. Amen? Prevention is better than cure. It is better to prevent than to repent. That is the warning of God to all of us. It's not just for you, but it includes me as the man of God. Avoid it. Pass not by it. Turn from it. And pass away. Na yung mga higayon nga, lagot ko, aning mag-jogging ko sa dao. Just the other day, nag-jogging, nag-walking ko dito sa dao. Ngano po sa tanang pwede pong timing. Ngano na po puti babae nga. Nag-cycling pa ka? Pating nipis ha, pating si Haga. Unya, alas 4 sa hapon, muana ang adlaw na. Unsa naman yung bayhana niyo eh?
Dali-dali ko kabanti, oy. Ang uban niyo, ganahan po siya sunod-sunod. Palayo! Avoid! Magampo pa ka, Lord, tigaay ko kusog, nga di ko matinta, Lord, tabangi ko, Ginoo. Ang warning sa Ginoo, palayo. Amen? Kung kabalo ka, nga huyang ka og ilimnon, palayo. Kabalo ka, nga huyang kag babae, palayo. Huyang kag lalaki, palayo. Ayaw pa dool, palayo. Kaya wag yung may laki. O dili nimo pwedeng ibasol ang imuhang kuan manggod, wa magud akong bana, wa magud akong asawa, mo nang natintal ko, dili imo gyud nang gipili nga ning sulod ka anak nga butang. So enter not. Number 1, the warning. Number 2, we see the works. The works of the two different roads in life. Not just by looking on the works of the two different roads of life, we can clearly see asa ang dalan nga atong angay nga adtuan. And notice the gradual holding power of sin in its victims. Ingon ang Bible in verse 16. Tanawa ang trabaho sa tao nga naglakaw sa dalan sa dautan. Verse 16, ingon ang Bible, for they sleep not, except they have done mischief. And their sleep is taken away unless they cause some to fall. Notice the first line that says, for they sleep not, except di daw sila mga tulog, gawas nga makabuhat sila dautan. Laliman ka anang, that is the perfect metaphor of addiction. Sin is addictive. Wickedness is addictive. Muna nga ang sala, mahimo gyud kang ulipon niya kay maka-addict ang sala. Sin imprisons. Sin chains people. That is why people wanted to get out, but they cannot get out. Because just like how the metaphorical statement of verse 16 states how sin or wickedness is addictive. Notice the metaphor also of sleeplessness. For they sleep not. It is used here to describe how peace cannot be in the hearts of those that walk in the paths of sin. Kanang word nga, for they sleep not, it does not talk about insomnia. That's not how we interpret the Bible. That's not how we interpret this verse. But this is a metaphor. Usa ka pasumbingay nga ang tao, mga kaigsunan nga naglakaw, mga kaigsunan sa dalan sa dautan, ang mga tao nga naglakaw dinha, mga kaigsunan, dili sila mga tulog. In other words, wala sila'y kalinaw sa ilang kinabuhi. There is no peace and there is no rest sa usa ka tawo nga nagbuhat og sala. Ang sala, mga kaigsunan, kapoy kayo. Kapoy kayo. Kapoy kayo maghubog-hubog, mga kaigsunan. Kapoy kayo musulod og mga bisyo sa kinabuhi. Mahurot pa imong kwarta, mag-away pa mo sa imong asawa, wa pa mo'y maayong relasyon sa imong mga anak, madaot pa ang imong ngalan sa trabaho, madaot pa ang ngalan sa Ginoo, maglikay-likay pa ka sa tindahan nga imong giutangan. Kapoy ang magbuhat og sala. Kapoy magtago-tago og sala. Hello? Kapoy. Masin malibang ka, tuway mong cellphone, dalon nimo, kay mahadlok ka, manawag ang imuhang chicks dito, hastang maligo, tabunan ang cellphone, ibutang sa ilalom. Hangtod nga ang cellphone, pag ilo, na limtan di ay nga, ang cellphone day mo yun na ilo, nahulog ang cellphone dito. Sin imprisons, sin enslaves, and sin chains people. Sin is the thief of joy. Sin is the thief of peace.
and rest. Muna niingon ang Bible, ang mga tao nga nagbuhat og dautan, ingon ang Bible in verse 16, di sila mga tulog hangtod nga makabuhat sila og dautan. Ang ilang katulgon na wala kanila unless they cause some to fall. Notice the following verses in Isaiah chapter 48 verse number 22. Isaiah chapter 48 verse number 22. All together read, go. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Abi ni mo, malipayon ang tao nga nagbuhat og sala, oy, pakaaron ingnon lang na ilaha nga okay ra sila. But deep down, walay kalinaw sa ilang kasing-kasing. Gutuo mo, malinawon, magbulag mo sa imong bana, imong asawa, oy, wanay kalinaw, eh. Gasto pag yung kaayo, kay mag-annulment pag yun mo. Pirti pag yung dugaya sa annulment sa pagadian sa tibuok Pilipinas. Mo gasto pag yung ka. Unya maghuot pag yun imong kasing-kasing. Di ba mas nindot nga proteksyonan nimo ang relasyon nimo sa imong asawa ug bana? There is no peace, saith the Lord to the wicked. This one is repeated again in Isaiah chapter 57, verses 20 to verse number 21. The Bible says, but the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. Verse 21, there is no peace, saith my God to the wicked. Are you glad you are saved tonight? Are you glad nga naay church nga nagwali og sala? Are you glad nga naay Bible nga nagtudlo nato sa pagkinabuhing matarong o kinabuhing balaan tungod kay nasayod ta lahi ra gyud ang binuhatan sa tao nga naglakaw sa dalan sa atong buhi nga Dios. Notice finally here in our text this evening in verse number, look at your Bible, in verse number 17. Notice the habit of being indulging in sin, nga ang pagbuhat og sala moabot ang panahon nga mahimo na lang normal sa kinabuhi sa usa ka tawo. The problem with our conscience is that our conscience can be defiled. For example, a very simple example, kung usa ka tawo, you are living in a peaceful environment, kung makakita kag naay gipusil, di ka mahimutang, balaka ka, makulbaan ka. Pero naagani ka sa komunidad nga buntag udto hapon nay pusilon, kung naay pusilon, okay na lang nimo. Because your conscience can be defiled. And the term in the Bible, in the New Testament, the term there is seared, kubalan ba? So, muna nga, ang usa ka tawo, kung ang atong konsensya mga kaigsuonan mahugawan, dili natatandugon sa dihang magbuhat tag dili maayo. So kung maanad ka nga magbuhat og usa ka butang, ang imong konsensya mahugawan, mo na nga dili enough ang konsensya, kinahanglan ang tawo og balaang espiritu. Kay ang balaang espiritu mauna ang magdukdok og magpahimangno nato nga dili ta maglakaw sa dalan sa dautan. So notice here that sin, the enslaving of sin goes like this, like ang pagbuhat og sala mahimo ng daily activity sa usa ka tawo. It becomes a habit, just like how we eat and drink daily. Those who are enslaved to sin makes it a normal routine. Look at verse 17. Ingon ang Bible, for they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Doing wrong is like eating and drinking. Normal na lang nila. Muna nga, makakita kag Kristohanon ni siya ha, pagkahuman nagtinarong, nangalagad sa Ginoo. But later on, he made the wrong choice in life.
Have you seen Christians like that? They made a wrong choice in life. Ning pili sila sa sayop nga dalan. And eventually matingala ka, hala, choir member man ni sa una. Hala, Sunday school teacher man ni sa una. Hala, pastor man ni sa una. Preacher man ni sa una. Dugay naman ni Kristohanon. Pero makakita ka sa ilang kinabuhi, nganong nausab man, tungod kay mga kaigsunan, ang sala mo gapos sa kinabuhi sa tao. And it will be like eating and drinking. Okay na lang nila ang pagbuhat og dili maayo. Somebody said this, watch your thoughts. They become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. And watch your character, for it becomes your destiny. That's why tonight, ayaw gyud og sulod sa dalan sa dautan. Amen? Ayaw gyud sulod sa dalan sa dautan. It breaks my heart. One of the difficult things in the ministry is to rescue a backsliding Christian. Lisod kaayo. If you agree, say amen. Lisod kaayo. Pinakalisod. Iwin og balik kanang tao nga rooted and grounded sa pulong sa Ginoo. Unya nag-backslide. Perting lisura pirahon. May pay magsulwining ka, may pay magmatuto kag bag-ong Kristohanon. Kaysa Kristohanon nga dugay ng luwas. Unya imong bunloton pagbalik diha sa Ginoo. Dibatihon pa ka. Awayon pa ka. Questionon pa ka. Muingnon pa kag ako pa nimo, may pwede na lang ka mo simba. Okay ra, tanawa ko, okay ra man lagi ko. Ako pa nimo, ay undangan ako ano, tuo ka ng pastor, tuo ka ng hatag-hatag, tuo ka ng baptist. Because again, when sin becomes your master and you would be enslaved to sin, doing sin will be like a normal daily routine. Okay na nimo ang dili okay sa una. Notice the works of those who are in the way of wickedness. And number 3 and the last, number 1, the warning. Number 2, the works. And number 3, the winner. Nobody can walk on the two roads of life. Walay ni isa ka makalakaw sa duha ka dalan. Isa ra imong pilion nga dalan. Isa ra ang imong pilion nga dalan. These two roads are completely opposite. However, tonight, we can clearly see that between the two roads, there is the best road to choose. Og walay lain nga nindot nga dalan, ang dalan sa Ginoo, ang dalan sa pagkamatarong, ang dalan sa pagkinabuhing balaan, ang dalan sa paglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Muni ang atong tinguhaon sa atong kasing-kasing kanunay nga maglakaw ta diha sa kabubuton sa Dios. Notice what the Bible says in verse number 18. Look at your Bible. Verse number 18, but the path. The verse is on the screen. Everybody read. Go. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. This verse is a powerful verse that proves to us tonight, mas nindot gyud ang kinabuhi nga maglakaw sa dalan sa Ginoo. Amen? Mas nindot ang kinabuhi nga naglakaw nga mahadlokon diha sa tong buhi nga Dios. First of all, from this verse we see that the way of the Lord, the way of righteousness, the path of the just is bright and shining. Hayag ang dalan sa luwas. Amen? Hayag ang dalan sa luwas. In other words, ang dalan sa luwas, ang dalan nga gilaktan sa luwas mga kaigsuunan, o sa kahayag nga dalan, pasabot ni ana, kabalo ka asa ka padulong.
They know, you know where you are going. And you know that where you are going at the end of that road is the road of blessing. Kahibalo ka nga ang padulngan sa imuhang dalan sa panalangin. Ug dara ang nindot nga dalan. Nganong nindot ang dalan sa paglakaw diha sa Ginoo. Ingon ang Bible in verse number 18. Look at the verse that says, "But the path of the just is as the shining light that shineth more and more." Look at this, "unto the perfect day." What is that perfect day? The perfect day is when we meet the Lord Jesus Christ. Kanang maglakaw ka, nga nagpadayon ka sa paglakaw sa dalan sa Ginoo, hangtod makita nimo ang Ginoo nga imong gialagaran. Ang Dios nga imong gisakripisyoan sa imuhang kinabuhi. Ang Dios nga imuhang gipili, ang Dios nga imong gihigugma. Kahibalo ka, asa ka padulong. Muna nga ang tao nga luwas, aning pangutan-on ta, sigurado ba ka asa ka padulong? Kabalo ka asa ka padulong. Langit ko padulong. Kay ang tao nga luwas, kabalo siya asa siya padulong. Amen? Kabalo ka asa ka padulong. Kabalo ka asa padulong kung ang imong pamilya, imong dalon sa simbahan, kabalo ka nga panalangin ang abtan sa unahan. Kabalo ka nga kung aglakaw ka nga mahadlokon sa Ginoo, kahibalo ka nga padulong na sa kaayuhan sa panalangin sa imong tibuok panimalay. Apil ang imong mga anak. Notice here tonight, verse number 19. Look at your Bible, verse number 19 as we close. Ingon ang pulong sa Ginoo. Tanawa ang dalan sa dautan. Hayag ang verse 18, hayag ang dalan sa luwas, pero ang dalan sa dautan pertingit-ngita. The way of darkness, look at your Bible. The way of the wicked is as darkness. Colon. They know not at what they stumble. Wala sila kabalo, asa sila napandol. Notice tonight, nga ang tao nga naglakaw sa dalan sa dautan, wa gud sila kabalo nga ang dalan nga ilang gilaktan padulong sa kalaglagan. They know not, or they do not know that they are going to destruction. Ngano man, ngit-ngit, they are blinded by their own sins. And because they are blinded, they have no direction. I remember a song, bata pa ko, akong papa magsigig patukar aning kanta katong kaset, kay nung daw matong kaset sa una to magtuyok bitaw nga duwa. No. Ay na lang mo kaulaw nga tiguwang na mo, ato na lang ning dawaton nga padulong na ta dinha. No, kapas mo to sa una, kami sa unang nanay daghan kito si nanay sa una ana. Nga kantang Bisaya. And there is a song that I cannot forget. That song would always remind me even until today. Kani nga song, kani nga kanta Tagalog ni, ang kanta nagingon, "Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo." Kay ang tao nga walay Ginoo, basin asara ang dalan niya. Kung naa diri ang trending trend sa kalibutan, diri pud siya. Kung naa po dito, dito po siya. Kung uso po ni diri po siya. Walay direksyon ang kinabuhi. Pero ang tao na naglakaw sa dalan sa Ginoo, kahibalo siya asa siya padulong. Notice the phrase, they know not at what they stumble. They do not realize the gravity of the consequences of sin. When they start to suffer sin, kay ang sala naagi pag-antos. Hello? Walay gakatawa nga nagbuhat og sala sa unahan. Walay gakatawa. Walay gakatawa nga gapalayo sa Ginoo. Naagyoy kasakit. And when that suffering comes, the people would ask the question, ngano mani? Nganong na-stress ko? Nganong miserable akong kinabuhi? Pero taman na sa pangutana. Kay wa sila kabalungano.
ug dili sila kabalo unsaon paggawas. Folks, tonight, listen to me. The farther you walk away from God, the darker your life becomes. It is my prayer tonight nga muhimo tag desisyon nga mulakaw ta sa dalan sa Ginoo. And this is the theme of our messages for the month of November and December. The path of Christianity. Ang dalan sa luwas. Dalan sa Ginoo. Obviously tonight, between the two roads, there's only one winner. Naglakaw sa dalan sa Ginoo. Ang loser ang naglakaw sa dalan sa dautan. Unya magmahay pa ka nganong naluwas ka. Magmahay pa ka kay wa ka nakatilaw og ilimnon. Nagmahay ka nganong wa ka nakauyab og unbeliever. Nagmahay ka nganong wa ka nakatilaw og drugs. Nagmahay ka nganong wala ka nakasulay og binugoy. Magpasalamat ka kay naa ka sa sakto nga dalan. Amen? You are on the right path. As I close my message, let me tell you the story of a lion, a fox, and a deer. One day, a lion caught a fox, and the fox begged, "Please don't eat me, mighty lion. I'll do anything you ask." The lion thought for a while and said, "Then bring me food here to my cave and I let you go." The fox agreed with the condition of the lion. While walking, ang fox, sa diyang galakaw-lakaw siya, nakakita siya og deer. He met a deer and he said, "My friend, deer, the great lion is searching for someone worthy to sit beside him as a king. Come with me. Maybe it's you." The deer was afraid and said, "What if he eats me?" Ingon ang fox, "No, trust me. This is your chance. This is your chance." So the deer followed the fox. Pag-abot niya dito sa cave sa lion, gidagkan siya sa lion. Giambakan siya. Ug may gani nakadagan ang deer. Pero sa iyang pagdagan, ang iyang isa ka sungay na putol. Ug pagdagan niya, ning adto dayon siya sa fox, ug niingon siya, "You tricked me! I almost lost my life." Pagkakita sa fox, sa iyang naputol nga sungay, katawa ang fox, niingon, "Don't you see? Wa ba nimo nakita nga ang lion iya rang gikuha ang imuhang sungay kay dili siya gusto nga naay babag anig butang niya sa crown sa imong ulo, king gud siya. Himod gud siyang king daw. Wa ba ka kahibalo? Gituyo to sa lion kay para dili masangit ang korona anig butang sa imuhang ulo." How can a king wear a crown with horns in the way? Hala, nalipay ang deer. Og ang deer, mga kaigsunan, sa iyang pagsigig huna-huna, ning balik siya dito sa cave sa lion. Pag-abot niya dito sa cave, hanggaban diyon siya sa leon. Pagkahumaning dagan siya. Og nakitkitan ang iyang ikog. May gani kinakatakas pa siya, pero naputol ang iyang ikog. Og ning adto siya sa fox, og niingon siya, "You lied to me again. Ingon ka, dili ko kaunon sa leon. Tanawa, wala na ko ikog." Og niingon ang fox, "Ang imong ikog, gikuha rato sa leon, para walay babag aning mulingkod ka sa trono. Kay katong imong ikog, sabal man to, giputol to daan para smooth ang imong paglingkod sa imuhang trono." So ning tuo na pud ang deer. Og ning balik na pud siya dito sa langob sa leon.
Pero ani nga higayon, wa na jud siya nakaiskapo. Namatay siya, gikaon siya sa leyon. Sa dihang napatay na sa lion ang deer, giingnan niya ang fox. Ihatag nako ang kasing-kasing, ang atay ug ang utok sa deer. Og ning adto ang fox ug gikuha ang gi-request sa leyon. Pero pag abot dito, natingala ang leyon, asa man ang utok sa deer. Nganong atay raman ni, nganong kasing-kasing raman, asa day ang utok. Og niingon ang fox, my king, there is no brain. Wa gyoy utok nga akong nadala, kay wa ko'y utok nga makit-an sa deer. Kay kung naa pa siya'y utok, dili na ni siya mobalik nimo diri og magpakaon nimo. Mga kaigsunan, kahibalo na ka nga dili na mao nga dalan. Unya musulod pagyug ka kay gahulat ka nga mausab ang ending sa imong gibuhat. Mura ka og deer nga kahibalo na ka nga maguba imong kinabuhi, musulod pagyug ka. Hello. Kung magkatawata ug makapanaway ta ug makaingon ta nga bugo ang deer, mas bugo ang Kristohanon nga ibaylo nimo ang dalan sa Ginoo sa usa ka jutay nga kalipay sa sala. Ibaylo nimo ang imong Kristohanong kinabuhi sa paglakaw, sa pagbuhat ug sala. Dunay usa ka kauban sakop ni Pastor Ray Sobrabas nga kawatan, nangawat og kwarta, nangawat og pila to 200 or 500. Pagkabalo ni Pastor giingnan niya, 200 ray balor sa imuhang pagkatao. Ibaylo na nimo ang imong pagkakristohanon sa 200 pesos lang. Hello? Sa 500 lang, mawala na ang imong pagkakristohanon. Mga Kristohanon, ayaw ibaylo ang dalan sa pagkamatarong sa simple o hamubo nga dalan sa dautan. I hope and pray tonight that we would mind the road. Subaya imong kinabuhi karon, naglakaw ba ko sa dalan sa Ginoo? Maninog tang tanan, dungo sa ulo, piyong sa mga mata. As the piano plays softly tonight, as the piano plays softly, will you make a decision?